Maribel hindi pa rin tapos sa kanyang plano laban kay Rimuru at magsisimula na din ang paglalakbay ni Rimuru sa ruins na nasa Distab, kung kaya't simulan na natin ang chapter 126. At kung bago ka lamang sa aking channel at mahilig sa slime tensura ay mag-subscribe ka na at i-like ang video. Let's go! Dito ay pinapaliwanag ni Shuna kung paano ang pagkuha ng pagkain sa kanilang kantin at hindi pala alam ni Rimuru ang proseso na ito sapagkat lagi siyang dinadala ng pagkain. Kailangan daw pumila ng mas maaga or kung nais mo naman daw magpa-reserve ay gagamit ka ng merit points, wika ni Benimaru, at sinisigurado naman daw ni Zoe na lagi niyang nakukuha ang kanyang parte. Bakit daw hindi subukan ni Glenda ang special na kanilang pagkain? At sagot naman dito na sigurado raw ba rito si Rimuru dahil wala daw siyang alam tungkol sa merit points na sinasabi ni Benimaru. Hindi raw sigurado si Rimuru noong una kung tatanggapin niya daw si Glenda, subalit dahil naroon naman daw si Zoe tiyak daw na hindi ito gagawa ng kagagahan, kung kaya't ipinunta niya daw ito sa grupo nila Zoe. Si Rimuru na raw ang sasagot sa pagkain ni Glenda at medyo hindi pa raw napapatupad ni Rimuru ang pagkakaroon ng sahod sa mga trabahador, at sagot ni Hinata na kaparehas lamang daw sila sa Lobilius. Parehas daw ng patakaran ng Lobilius at Tempest pagdating sa pagbibigay ng patas na supply sa pagkain, pero dahil si Hinata raw ay nasa posisyon ay nakakatanggap siya ng sahod mula sa gobyerno, at sagot ni Rimuru na kaya naman daw pala wagas mag-loss-sign ng pera si Hinata noong founding festival, pero sagot ng santo na pera niya daw iyon na galing sa kanyang sariling sikap. Until now ay akala daw ni Glenda na mahalaga ang pera sa lahat, subalit nagbago na daw ang kanyang isip dahil simula daw ngayon ay mabubuhay na siya para sa merit points. Balikan daw nila ang kanilang pag-uusap tungkol sa sinabi ni Glenda na kontrolado na ni Maribel si Yuki, at sagot naman nito na sigurado raw siya sa kanyang narinig na kahit sinabi ni Maribel sa harap mismo ni Yuki na kontrolado na siya nito ay hindi man lang nagre-react si Yuki. Sinabi daw ni Yuki na wala siyang natanggap na skill nang mapunta siya sa mundong ito, kung kaya't ang ibig sabihin daw ay walang magpoprotekta sa kanya laban sa skill ni Maribel. Akala daw ni Rimuru ay kalaban si Yuki, pero kung hindi niya daw makontrol ang kanyang sarili ay ibang usapan na raw ito. At tanong ni Zoe kung nakita niya raw ba ang pangyayari, pero sagot ni Glenda na tanging narinig lamang niya na nag-uusap sila Maribel kasama si Johan, isa sa mga 5 elders. Ang 5 elders daw ang kumukontrol sa council na pinamumunuan ni Granville, at naalala ni Shuna na umattend si Johan sa meeting at nakipagtalo pa raw ito kay Gaban. Kasama rin daw si Gaban sa 5 elders, wika ni Glenda, pero sa nakita raw ni Rimuru ay hindi raw magkasundo si Gaban at Johan, ngunit sagot ni Glenda na gusto raw ni Maribel na hindi nagkakasundo ang dalawa niyang alagad. Ang ginawa daw ni Gaban ay sang-ayon pa din kay Maribel, at ang pagkontra ni Johan sa ginawa ni Gaban ay kasama pa din sa plano ni Maribel dahil mag-iiwan ng magandang impresyon nito kay Rimuru. Sa pagitan daw ng dalawa ay tiyak na totoong laban ang nangyari, pero para kay Maribel ay isa lamang silang mga alagad. Sana daw ay sinunog na lamang nila ang buong council imbis na makipag-deal pa daw sa mga taong ito, wika ni Benimaru. At tanong ni Rimuru no bakit daw nakikita siya nila Maribel bilang kalaban na isa raw siyang slime na hindi nananakit. Nagtaka naman sila Zoe sa sinabi ni Rimuru at sinabi ni Glenda na kung naghahanap daw ng gulo si Rimuru ay tiyak daw nalalabanan siya ng kanyang mga kalaban. Akala rin daw ni Benimaru na naghahanap ng laban si Rimuru dahil sa sinabi daw sa kanya ni Diablo na nais daw ni Rimuru na panghawakan ng economy sa buong mundo, at inakala niya rin daw na gusto nitong i-take over ang buong council. Ganun rin daw ang nasa isip ni Zoe, at wika ni Hinata na huwag daw sabihin ni Rimuru na hindi niya na-realize ang kanyang mga ginagawa. Gusto lamang daw ni Rimuru ng mapayapang negosasyon, at sinabi ni Hinata na kung ang bagong merchant daw ang nagpakita at sinira nito ang benta ni Rimuru ay diba hindi ito magiging welcome sa kanya. Sumang-ayon naman dito si Rimuru at sinabing subukan daw nilang maging main support ng economic activity sa Western Nation, at bantayan daw ni Zoe ang Rozo family pati na din ang 5 elders. Babantayan naman daw ni Hinata si Yuki dahil baka daw magsagawa ito ng patibong gamit ang kanyang guild, at sagot ni Rimuru na iwasan daw muna nilang makipag-interact kila Yuki. Naalala ni Gobda na lalabas daw si Rimuru kasama ang Vice Master ng guild, ngunit hindi naman ito matanda ng ating bida, kung kaya't sinabi muli ni Gobda na niyayabang daw sa kanya ni Rimuru na pupunta raw siya sa ruins kasama ang magandang babae. Na-discover daw ni Hakuro ang location ng ancient ruins na ito sa Distab habang nililinis niya ang castle ni Clayman, kung kaya't doon ay naalala niya na din na humingi siya ng tulong kay Kagali upang samahan siya nito. Inimbitahan daw ni Rimuru si Milim sa ruins na kanilang pupuntahan dahil sakop na ni Milim ang lugar ng Distab, at sobrang naging excited daw ito sa kanilang gagawin, at wika ni Gobta na hindi na raw pwedeng baliwalain ito ni Rimuru. Maaari daw isang patibong ito, wika ni Benimaru, at report naman ni Rafael na makapaghahanda pa raw sila in advance kung isang araw itong patibong. Hindi naman daw mabubugbog sila Rimuru dahil kasama niya si Shion, at hinablot niya si Gobta sapagkat tiyak daw na nasa kondisyon nito dahil sa bugbog na kanyang nararanasan kay
kay Milim kung kaya't bakit hindi raw sumama si Gobta sa kanila. Meron pa raw trabaho siyang gagawin, sagot ni Gobta, pero si Rimuru ay biglang sinakal si Gobta at sagot muli nito na totoo daw na medyo nainggit siya sa pagpunta sa ruins, pero ngayon daw na maaaring patibong ito ay ayaw niya nang sumama. Sisiguraduhin daw nila Benimaru na walang mangyayari sa kanilang lugar at palalakasin naman daw ni Shuna ang barrier sa Tempest at pagpapatuloy daw nila Zoe ang pagbabantay sa kanilang nasasakupan. Si Veldora daw ay nasa loob lamang ng labyrinth at kung may mangyayari daw na hindi inaasahan ay tawagin lamang ito at wika naman ni Hinata na siya rin daw ay babalik na sa Lobilios. Nagiging careless daw kung minsan si Rimuru kung kaya't mag-ingat daw ito sa kanyang gagawin at sagot ni Rimuru na tigilan na raw nito ang pagpapaalala at bigla na lamang nawala si Hinata. Yun daw ba ang paraan ni Hinata ng flirting, tanong ni Rimuru, pero sagot ni Raphael na nagkakamali daw ito. Ngayon daw ay meron na silang tamang daan na tatahakin at tangin na lamang nilang gagawin ay maganda at maganda na rin daw si Gobta. Sumunod ay pinakita naman sila Maribel, Johan at Yuki at sinabi ni Johan na disaster daw para kay Gaban ang nangyari sa kanya, pero sagot ni Maribel na maaari daw kaya na nagkaroon ng pagmamahal si Gaban sa hari ng Ingrasya dahil kaya naman daw nitong kontrolin ng Ingrasya. Kahit daw sila na nasa Rozo ay hindi pa nilang nagagawang pasukin ang sentro ng Ingrasya kung kaya't hindi raw sila pwedeng mag-expect kay Gaban, pero pagsingit na sagot ni Maribel na mali daw si Johan sapagkat madali lamang itong pasukin sa paraan na kailangan lamang nilang patayin ng lahat at mas mainam kung bahagi ito ng lahi ni Gaban. Pakiramdam raw ni Johan na medyo sobra daw kung yun ang kanilang gagawin, ngunit sagot ni Maribel na kung gusto nilang matupad ang goal ng Rozo family ay kailangan nilang gawin ng ganong paraan at yun na raw ang pinakamapayapang pamamaraan kung ang pag-uusapan ay pagtagas ng dugo. Sa totoo lamang daw ay hindi naman talaga siya umaasa kay Gaban at ang pagpapalabas daw ng mga Magic Inquisitor ay malaki ng tulong ni Gaban sa kanila at tanong ni Johan kung ano raw ba ang masasabi ni Maribel sa mga Magic Inquisitor na nagsisilbi sa hari. Malakas daw ang mga ito pero hindi naman dapat silang mag-alala dahil mga tao lamang daw ang mga ito na tinaniman ng pwersa na galing sa halimaw upang maging Majin. Manhid na raw ang mga Inquisitor dahil sa elements na halimaw pero hindi naman daw talaga siya interesado dito. Pumayag daw pala si Maribel sa plano ni Gaban kahit alam niyang papalpak ito sa uli upang malaman lamang kung sino ang mga Inquisitor. Bonus lamang daw ang tungkol sa Magic Inquisitor sapagkat ang totoo niyang goal ay tulungan si Johan na makapag-build up ng trust kay Rimuru, pero sa isip ni Johan na kung papalpak din siya sa kanyang misyon ay sa malamang daw ay mamamatay na rin siya. Bakit daw hindi gamitin ni Maribel ang mga Magic Inquisitor laban kay Rimuru sa pamamagitan ng pagsisi ng krimen na sila Rimuru ang gumawa, pero sagot ni Maribel na hindi raw nila pwedeng gawin iyon dahil kahit malakas ang mga Magic Inquisitor ay hindi nila kayang tumalo ng isang Demon Lord. Mukhang ang pakikipagtulungan daw kay Rimuru ang pinaka-the best nilang gawin, pero sagot muli ni Maribel na bukod daw sa kanyang lolo ay lahat ng taong kasabwat nila ay mali nang iniisip. Na-realize daw ba ni Johan kung bakit siya nag-propose sa kanyang lolo na patayin si Rimuru sapagkat bumubuo daw ito ng bagong economy na magiging banta sa kanilang financial sa inaarap, pero ang totoo daw talagang rason ay pagdating ng araw ay wala na silang magagawa laban sa ating bida. Paano daw ito nasabi ni Maribel, tanong ni Johan at sagot naman nito na taglay daw nila Rimuru ang kapangyarihang pandigma at ano raw ang mangyayari kapag nagdesisyon si Rimuru na makipag-deal sa iba. Sagot naman ni Johan na sinabi naman daw ni Rimuru na susunod ito sa batas ng council at sagot muli ni Maribel na sinusunod lamang nila kung ano ang meron ngayon sa batas, pero kung ang Tempest daw ay ipapakalat ang kanilang value sa buong Western Nation ay sila na ang susundin ng buong region, kung kaya't ang batas ay mababago na ayon sa kanilang kagustuhan at pagkatapos nun ay nakompleto na raw nila Rimuru ang mapayapang pag-takeover sa council. Nakakatawa naman daw dahil hindi man lang ito naisip ni Johan at darating daw ang araw na aayon ang lahat kay Rimuru, kung kaya't ang sinabi raw na coexistence ay sadyang nakakagago at sobrang tanga daw nila Johan pati na din ang lahat ng tao sa council. Maikli lamang daw ang buhay ng tao at kung hindi raw nila pipigilan si Rimuru ay hindi mangyayari ang layunin ng Rozo family, at dahil nasa tabi daw ni Rimuru si Veldora ay sa oras daw na maisipan nitong burahin ng isang bansa ay kayang-kaya nilang gawin. Kaya naman ang idea daw na partnership kay Rimuru or take advantage ito ay sobrang imposible sapagkat hindi raw ito gagana simula pa noong una. Isang tawag naman ang natanggap ni Johan at sinabi daw sa kanya ng kanyang alagad na si Glenda raw ay nahuli nila Rimuru, kung kaya't sagot ni Maribel ay kailangan na nilang kumilos. Sinabi ni Maribel kay Yuki na di ba pupunta ang mga bata mo sa ruins kasama si Rimuru, magsagawa ka ng patibong doon, pero sagot ni Yuki na para sa kanya ay hindi magandang idea ang utos ni Maribel sapagkat kasama daw ni Rimuru si Milim, kung kaya't mas mainam daw kung mag-iisip sila ng long-term na diskarte. Kailangan daw nilang makuha ang tiwala ni Rimuru, pero sagot ni Maribel na hindi na daw niya pwedeng patagalin pa sapagkat mabilis daw ang development
statement ng Tempest na ang ibig sabihin ay magbibigay pa ng malaking gulo sa kanila si Rimuru. Si Milim daw ay kinatatakutan bilang isang destroyer simula pa noon at doon ay nakaisip ng kung ano si Maribel at sinabing isama na daw nila si Milim sa pagbagsak ni Rimuru na sadyang kinagulat talaga nila Yuki. Nababaliw na daw ba talaga si Maribel dahil hinigitan na nito ang pagiging walang common sense? Ngunit sagot ng babae na ibibigay niya raw ang lahat ng meron siya sa kanilang gagawin, pero sagot ni Yuki na imposible pa rin daw itong mangyari sapagkat ang kanyang mga clown ay busy sa kanilang mga trabaho. Naalala daw ba ni Yuki ang tungkol sa bagay na galing sa Dragon Nest dati at sa palagay niya raw ay oras na para gamitin ito, pero sagot muli ni Yuki na masama raw idea ang sinabi ni Maribel dahil kahit siya mismo ay hindi magawang kontrolin ang bagay na yon. Hindi raw problema iyon dahil kay Milim naman daw talaga ang bagay na kanyang tinutukoy at sinasauli lamang nila ito, at wika naman ni Johan na maaari daw madamage ang area ng mga tao kapag may masamang nangyari. Sa malamang daw ay nais ni Milim na siya ang haharap sa bagay na yun at hindi hahayaan si Rimuru na sumali sa laban. Pagkatapos daw ay kokontrolin na nila ang isip ni Rimuru, pero nag-aalala lamang daw si Yuki sa isang bagay na sa oras daw na mabigo silang kontrolin si Rimuru at mapatay ay wala daw kokontrol kay Beldora na tiyak daw na dilubyo ang dala nito na ikakaubos ng mga tao sa mundo. Huwag daw mag-alala si Yuki sa mga bagay na yun at mag-focus lamang sa pagtalo kay Rimuru, at kung yun daw ang kagustuhan ni Maribel ay maniniwala siya dito. Sa isip ni Maribel ay wala daw siyang pakialam kung magalit man si Beldora dahil tiyak daw na hindi uupo na lamang si Luminous sa oras na magwala ito. Wala na raw ang 7 days clergy at ganun na din ang suporta ni Luminous sa kanyang lolo, at dahil daw sa relasyon na meron si Hinata at Rimuru ay tiyak daw na mas mapapabilis pa ng ating bida ang kanyang impluensya. Kailangan daw nilang pigilan si Rimuru at wala daw siyang pakialam kung kailangan nilang ipaalam sa mga tao ang banta na dala ni Beldora sa kanila. Sumunod ay pinakilala ni Rimuru si Glenda sa lahat ng kanyang kasama at namamangha naman si Kurobi sa baril na meron nito, at kailangan daw ni Glenda na magsikap upang makuha ang tiwala ng iba. Lumipas ang ilang araw ay handa na sila Rimuru upang tumungo sa ruins, at pagtatanong naman ni Milim kay Rimuru kung bagay daw ba sa kanya ang kanyang kasuotan. Natuwa naman si Gobta sa baril na kanyang hawak-hawak, at dahil daw sa tulong nila Kurobi ay nakagawa sila ng test model na baril, at gamit ang rune magic na inukit sa baril ay ito na ang nagsisilbing trigger para lumabas ang bala. Mas malakas at mas mabilis pa rin daw ang magic na galing mismo sa kamay, kung kaya't dahil pare-pares silang baguhan ay hindi raw nila kailangan ito, pero sa kabilang banda ay may mga nilalang na masaya kagaya ni Gobta. Sa Ingrasya ay kinita na nila Rimuru si Kagali, at masaya naman itong binati ni Milim, at doon ay ginamit ni Milim ang kanyang Milim Eye at sinabi nito na sa palagay niya raw ay wala namang problema, ngunit may nakikita siyang kung anong bagay na nakadugtong kay Kagali. Pinakilala ni Kagali ang kanyang mga kasama kung saan ito raw ang pinakamagaling pagdating sa expedition, samantalang si Gobta ay nanliit nang makita niya ang kasuotan ng mga ito. Tanong ni Kagali ay nasaan na raw ang mga gamit nila Rimuru, pero sagot ng bida na wala daw silang hinanda na kahit anong bagay, at na-shock naman si Kagali dahil mag-e-explore daw ba sila Rimuru sa ruins na light gears lamang ang gamit, kung kaya't ang dalawa ay nagbulungan, at sinabi naman ni Milim na lagi daw nababalutan ng kanyang balat ng aura. Sinabi ni Rimuru na bakit daw hindi magsuot ng long sleeve si Milim kagaya ng kanya, pero wika ni Kagali na parehas lamang daw silang dalawa na tila ba pupunta lamang sila sa park para maglakad. Huwag daw mag-alala si Kagali dahil marami naman siyang karanasan pagdating sa adventure, at doon ay wala nang nagawa si Kagali, at kung magkakaroon daw ng problema sila Rimuru ay magsabi lamang sila. Hinanda raw ni Kagali ang kalesa para sa kanila, pero wika ni Rimuru ay hindi na raw nila kailangan ng kalesa sapagkat may portal daw na konektado sa ruins. Doon ay lumabas ang isang pinto na konektado sa Distab, at habang nabibilib sila Kagali ay sinabi ni Rimuru na maganda na raw ang lahat. Sa pagpasok nila ng pinto ay nabibilib sila sa kanilang nakikita sapagkat sa isang iglap lamang ay nakarating na agad sila sa Distab na dapat raw ay 2 buwan pa bago sila makarating galing sa Ingrasya. Nakakamangha daw talaga ang isang Demon Lord, at sa isip ni Rimuru na napaka-cool naman daw niya ngayon sa iba, at isang elf ang nagpakita sa kanila at sinabing inaasahan na raw nila ang pagdating nila Rimuru at Milim, kung kaya't hayaan daw siyang maging gabay patungo sa silid sa loob ng kastilyo. Ano kaya ang bagay na tinutukoy ni Maribel na pagmamay-ari ni Milim, at magtatagumpay kaya siya sa pagpatay sa 2 Demon Lord? Kaya naman isang buwan na naman ang ating hihintayin para sa susunod na chapter, at para sa fan ng Tensure Slime ay panoorin nyo ito. Naghahanap ka ba ng desk calendar na may design na paborito nyong character sa slime? Pwes ito na ang para sa'yo dahil available na ang ready to print na calendar na ako mismo ang gumawa, at tumatanggap din ako ng customized design ng iyong paboritong anime character. Mag-comment o kaya i-message nyo ako sa Telegram account at Hensi09, o kaya visit my shop sa
sa rocket.ph. Thank you very much!